Ilan lang ay nabalitaan natin ang pag-alis ng pamilya nila Tatay Mario at patungkol din sa pinagbabawal na gamot. Maging ang kapatid ni Ate Maricar ay nakapagbigay din ng komento hingil rito na hindi ko nga bukod akalain ng dati kong napuntahan sa napakalayong kabundukan at karagatan ay ganito na naging sitwasyon at kinahahantungan ng kanilang buhay. Pero mga kalangga, hindi pa nagtatapos rito ang kwento. Bagamat sa layo ng pinumunta ko para sa pamilyang ito, ay hindi na nga bang makukulong si Tatay Mario at si Ate Maricar. Kahit may nagbabadya na namang bagyo, ay tumungo pa rin ako sa kabundukan at maging ang katotohanan. Dahil may karapatan pa rin sila na ihayag ang kanilang saloobin kung ano nga ba ang totoong nangyari at kung may katotohanan. Sabi-sabi. Ngayon mga kalangga, nandito tayo sa kabundukan. Baba ito. So ngayon, dito po yung lugar. So ako lang po mag-isa ngayon mga kalangga. At yan, gabayan tayo palagi ng Panginoon. So please subscribe sa ating YouTube channel mga kalangga. And wag na wag po sana kayo mag-skip ng ads. Malaking tulong po yan hindi nyo pag-skip ng ads mga kalangga. So nandito na tayo. Ni ama ng langis. Sabi na ama wala na daw langis yung hauler. Ang sabi naman ni madam, kaya pa yan. Sabi daw ni madam, ay di ginamit namin papunta doon. Ay isa ka, nasira. Di pa nga nakalating ng bayan, nasira na, nagtula kami. Tapos yung pagdating doon, buso na langis ay. Tapos pagdating doon ay usok na. Dinala namin doon sa paayusan. Ay malaki daw ang gastos noon. Ay si madam ay parang galit na si madam. Mga pamilya ko, kahit anong pagsisira nila basta ko, ang ginagawa ko walang mali ako. Hanap buhay ako para sa pamilya ko. So, Ibang mga 64 na, talagang hindi na, sa bahay na lang. Pero si ama ay wala talaga, nasikap talaga. Kasi dito, maliliit pa yung mga anak niya. So, tatay, ito, punto por punto to. Tatanungin kita mismo, ikaw daw po ay gumagamit ng bawal na gamot. Maricar, makakapagsalita ka ba ngayon? Ano yung gusto mong sabihin sa sabi-sabi nga na ikaw din daw ay gumagamit? Hindi po ako nagagamit ng ano po din sa pamilya ko. At nagsasabi po yun talaga ng totoo. Si Bunso tapos si Noela. Nagagamit daw po yung ako yan. Ako hindi man po ako nagagamit ako yan. Ano ko po sa pamilya ko naman. Sa pagbakan ng asukal kape. Galit sa tatay mo kasi ang sabi nga ay galit ka daw sa tatay mo, gusto mo daw umuwi. Ayun, ano po yung gusto niyo sabihin sa mga tao na mga nanonood po ngayon? Pero sana naman, huwag naman kayo maniwala na ganun mga sinasabi sa ama ko. Wala naman yung katotohanan ay naandito ako. Siyempre alam ko kung anong ginagawa namin dito. Kaya ako, kaipuan ko rin magtrabaho at para din sa mga anak ko rin. Sana naman po huwag kayong maniwala ng ganun. 500 daw ang sahod ko sa baboy. May nagtrabaho ko doon unsing araw. Ay walang sahod. Di ba ako binigyan? Nagtrabaho ako doon, nag-gas cutter ako 5 araw. Yun lang binayaran sa akin. Kaya ako nakapadala doon 2,000. At sabi daw ay ang araw ko doon 500. Ginawa nila 400 lang. Tapos sahod ni ama ay Hindi rin naibigay. Hindi rin binigay. Yung isang buwan niyang tigtrabawan, wala din. Hindi rin naibigay yun. Magkano po lahat? 7,000. Pagka mayroon din kasi magsabi-sabi na nagdodroga at kung hindi mo naman patunayan yan, pwede yan ibalik sa'yo. Oo, pwede. No? Ganun po ang batas mga kalangga. Kaya madali po sabihin ninyo, alis nyo, report nyo. Madali po yan sabihin. Ang hustisya kailangan niya ng ebidensya. So, Saka na rin ako dito sa lugar na ito sa Gumaos. Mga 20 taon ako dito mahigit. Pero walang nagwan sa kuya na tao ganyan naman. Droga na ayaw kong droga. Ay yung
sino kanila sa amin na kami nagdudruga. Hindi namin yan na kukuha namin sa pagdudruga na yan. Kung sa droga na lang, ibili na lang namin sa pamilya namin. Kasi nga nagsabi dito, yung mga kumparihin ko ay grabe naman daw yung nagsasalita na yun ay baguhan pa lang sila dito ay naninira na kagad. Sana ay inyo pong maunawaan na kailangan ko pong ma-interview ang pamilya nila Tatay Mario upang hindi naman maging bias ang ating YouTube channel. Katotohanan ang ating paiiral. So, ayun. Patila muna tayo kasi hindi kaya yung buhos ng ulan. So, 2 araw tayo walang upload. Time po natin sana yung mga beneficiary natin. And ayun, napadpad tayo dito pala Lourdes. So baka mamaya or abangan nyo na lang po kung sino yung mascot natin ngayon. Yan. Please like and share po and don't skip ads mga kalangga. Malaking tulong yan sa ating advocacy na sinisimulan at umpisahan at magpapatuloy. Maraming salamat po and don't forget subscribe. Lang tigil ang buhos ng ulan ho. Nakakaputi naman tayo guys. So wala lang tayong pampantalon. So importante cover natin yung likod at dibdib pati ulo. So samahan niyo po ako sa araw na to na maulan na naman. Lagi na lang umuulan. Lagi na lang umuulan. Para walang katapos na. Uy. Tara po mga kalangga, samahan niyo ako sa araw na to. Kalangga, at ito, nabasa na tayo ng tuluyan. Okay lang. Sikap lang tayo. Grabe, sana pantalon natin. Papunta pa lang, basa na. So yan, hindi natin nabigyan yung pag-ulan kasi cellphone po yung gamit natin. Anyway mga kalangga, patuloy lang tayo. Think positive lang. Tara po. At ito, nandito na tayo ngayon sa lugar kung saan po ay nandito nakatira sila Tatay Mario. At magbaba tayo dito. So, pupuntahan natin po yung mismong tinutuluyan po ngayon nila Tatay Mario at nila Ate Maricar, maging po ang mga bata. Papunta pa lang tayo dito ay basa na. Grabe. Ang lupa. So, may mga dala din tayo, syempre grocery, pagkain. At abangan nyo po mga kalangga kasi tubusin po natin yung katapusan yung bahay. At sana maunawaan po ninyo na kailangan ko po itong gawin para hindi naman po maging bias o hindi naman po isa lang yung pinakikinggan nating side. Pangit naman po nung ganun, makita nyo sa channel ko na doon lang tayo bumabase sa sa nasabi-sabi. So ngayon mga kalangga, nandito tayo sa kabundukan. Baba ito. So ngayon, dito po yung lugar. So ako lang po mag-isa ngayon mga kalangga. At yan, gabayan tayo palagi ng Panginoon. So please subscribe sa ating YouTube channel mga kalangga. And wag na wag po sana kayo mag-skip ng ads. Malaking tulong po yun, hindi nyo pag-skip ng ads mga kalangga. So nandito na tayo. Ayun ang kanilang tinutuluyan ngayon. Ayun, wala na namang saplot po ang mga bata. Samahan niyo po mga kalangga, alamin natin ang buong katotohanan at side din nila Tatay Mario. So ngayon mga kalangga, at nandito na po tayo at nag-uulan-ulan sa tinitirhan ngayon nila Tatay Mario. At narito po ang mga bata. Kita natin ay butas-butas din yung mga dingding. At dito nga rin po sila nag-uuling. Kausapin natin, kumustahin po sila Tatay Mario. Tatay, kumusta? Mano? Bless, mano. Basa-basa ko, bagong ligo. Sarap maligo.
Kasi sa ako, Yeah, Bianca. bigay din kami dyan. Oh, Nimpan, Bianca. Ano pangalan mo? 600 man. Dito, oh, biskwit pa, biskwit. Oh. Yan, dagdag nyo. Sabi ko, kilala naman ako. Okay lang. Okay lang. Ano? Malamig dito ah. Lamig talaga. Malamig. Kahit di na magamit yung electric pa. Kaya nga, pero di man malamok. Ay, Meron pa din. Nagatong din kami dyan, no? Ayun mga kalangga, dito na papunta para syempre, di ba hinahanap rin kita kasi para syempre malaman ko din ikaw yung bilang anak ni Tatay Mario. Bagamat ilang taon din kayo nagkahiwalay, pero naisip ko kasi na hindi po agad-agad baga na magdesisyon o ano, kasi unang-una yung nagsabi sa akin ngayon ko lang din nakilala. At sila Tatay Mario ang pinaka talagang matagal kong nakilala. Dito po kayo. Dito po para makita natin sa video. Ayun po, nagpunta ko dito at Tatay Mario para syempre malaman ba kung ano yung side nyo, kung ano yung tunay talaga nangyari. Napanood nyo. Oo, napanood ko pa. Sa may ko nito ay, Gabi. dapat nga nito ay, baka makukulong ka ay, ama. Sabi ko baka kung damputin ka na lang ka. Buong ano na nagpanood yun ay. Malaki yung naging impact ng video na yun. Pero di ako nagbasa sa mga comments. Pinanood ko lang. Walang katotohanan yun. Nasabi na paninira. Paano nyo po nasabing paninira po yun? Paninira yung mga sinasalitaan niya kung ano-ano tungkol kay ama. Wala naman yung katotohanan. Simula po doon sa paano po umabot sa punto na lumayas po doon sila Tatay Mario at Maricar. Eh, sabi daw ay si ama daw parang mura daw yung amo namin ay hindi naman yung totoo. Gawa doon sa haulir nasira at hinihingian kami ng hininga ni ama ng langis. Sabi na ama wala na daw langis yung haulir. Ang sabi naman ni madam kaya pa yan. Sabi daw ni madam ay di ginamit namin papunta doon. Ay isa ka nasira di pa nga nakalating ng bayan nasira na nagtulak kami. Tapos yung pagdating doon Buso ng langit ay, tapos pagdating doon ay usok mo. Hindi na namin doon sa paayusan. Sabi ay malaki daw ang gastos noon. Ay si madam ay parang galit na si madam. Hindi ko na alam kung ano nun. Tapos nagtawag doon sa kapatid niya. Laki ng bayad doon sa haulir. Baga na natuyuan na overhaul yun eh. Oo. Pangalawa na daw yun. Pangalawa na daw yun. ay hindi man siya naniwala na kuan. At ang gusto na ibig sabihin ay nagamit ako, hindi ako marunong. Sabi ko, tumakbo ba kayo kung hindi marunong? Paano daw po yung sabi daw po doon ay minura-mura daw po siya. Hindi yun ang bumura. Kaya ako harap ko mga anak. Sa ikaw ama, huwag kang magmumura ng tao. Pag nagmura ka ng tao, di sino mapapasama, di tayo din mapapasama noon. Kaya ako din nag-ano ko noon. Hindi ako makapaniwala nung sinabi niya sa akin. Kasi unang-una, pagkakilala ko kay Tatay Mario ilang taon na, hindi ko yung naririnig na magmura. Hindi ko yung naririnig. Balita doon, bukod pa doon, sinabi nga daw po yung paiyak-iyak niya daw po sa akin, sa vlog daw, drama niya lang daw po. Talagang ganyan talagang dati naman na ganyan naman talaga si Tatay. At kami isang mahirap din. Oo. Lalo na medyo matanda na rin ako. Ay tinukuhan ko rin si mga pamilya ko. Kahit anong pagsisira nila basta ko. Ang ginagawa ko walang mali ako. Hanap mo kaya ako para sa mga pamilya ko. Oo. Ay, ibang mga 64 na, talagang hindi nasa bahay na lang. Pero si ama ay Nagsisikap. wala talaga, nasikap talaga. Kasi dito, maliliit pa yung mga anak niya. So, tatay, ito punto por punto to. Tatanungin kita mismo. Ikaw daw po ay gumagamit ng bawal na gamot. Katotohanan po ba yun? Ayaw ko. Hindi po kayo gumagamit? Hindi po. Hindi ko nagagamit yun. Hindi ko nagagamit yun. Ang igagamit ko, bili ko na sa pagkain ng mga anak. At laki pang tulong ko sa mga anak ko na ibibili ko. Kasi ito man lang ang hanap buhay ko. Ganito lang mag-uling-uling.
araw. may papakain sa mga anak ko. Kapon, ako naubusan kami bigat. Hindi, inulin kami, anak ko. Tapos nakapadara din siyang konti doon sa asawa niya. Tapos mabili tayong bigas. Bili mo kami bigas niya sa 7 kilo. Saka dito sa anak niyo may katotohanan daw po na kado ay lumayas din doon at gusto mo daw umuwi sa Kamsur dahil daw nakita mo daw ang ginagawa ni papa mo. Ay, hindi naman gano'n. Kasi yun din nakabase po sa video ay Wala yung katotohanan sa sabi mo. Gusto ko pa nga sana magtrabaho doon. Ang kaso, ay sabi daw ni madam ay pag pinaalis ko na dito, hindi na pwede akong pumasok kahit anak niya. Hindi na daw ako pwedeng pumasok daw doon. Dahil daw meron na daw mapasok daw. Meron na matrabaho na daw doon. Ang sabi ni madam. Kinausap ko pa nga. Ang sabi niya. so talagang kumaga ano po lahat ng mga sinabi po doon sa interview na yun po ay hindi naman po yun kumbaga hindi ko intensyon na maano yun sinabi lang talaga sa akin yung lahat yun ang kinagulat ko din talaga na ganun kaya ako gulat na gulat kaya Hali-hali na panahon na yan kami sa kagubatan. Kung ako nagagamit, hindi ko na pag ganyan ang buhay namin. Kung saan kami, pinaalis kami, kung saan kami naman na ililipat, doon kami. Pero ay, hindi rin naghihirap ang mga anak ko sa hanap buhay kung ganyan. Nakain din kami. Maricar, makakapagsalita ka ba ngayon? Ano yung gusto mong sabihin sa sabi-sabi nga na ikaw din daw ay gumagamit? Hindi, ma'am, hindi po ako nagagamit ng awin at ano po din sa pamilya ko. At nagsasabi po yun talaga ng totoo, yung si Bunso at si Noela. Na nagagamit daw po yung awin. Ako hindi man po sa ako nagagamit ako yun. Tig-ano ko po sa pamilya ko na ma'am. Sa pagbakan ng asukal kape. So lahat ng ito ay paninira po sa inyo. Paninira sa inyo. Kaya nasakto nung pagdating ko, ganun na po siguro ang sinabi. Ano pong gusto niyo pong sabihin? Una po si Kuya, anak niyo po. Kuya, dito sa video ito na yung pagkakataon ninyo para sabihin din sa mga tao. At syempre, para ipagtanggol din na ikaw po ay hindi galit sa tatay mo. Kasi ang sabi nga ay galit ka daw sa tatay mo at gusto mo daw umuwi. Ayun, ano po yung gusto niyo sabihin sa mga tao na mga nanonood po ngayon? Pero sa ano naman, huwag naman kayo maniwala na ganun mga sinasabi sa ama ko. Wala naman yung katotohanan ay naandito ako. Siyempre alam ko kung anong ginagawa namin dito. Ay ako, kaipuan ko rin magtrabaho at para sa mga anak ko rin. Sana naman po huwag kayong maniwala ng ganun. Kaya pag sabi ko, pag nahuli si ama, wala na. Para na yung mga anak dito. Kaya huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi. So yun naman, nai-upload ko yun base lang din doon sa sinabi at kaya kung nga po kayo hinanap dito kayo para makapagbigay din po kayo ng side ninyo at ilabas kung ano yung sa tingin nyo o yung talagang nangyari. At yun po nangyari, nagsimula dahil sa motor. Sa motor po nagsimula yun. Hanggang sa motor na yung hakutan ng baho. Saka itong bago ko nagpasok din ay talaga na pinagsiraan din kami nila na gusto sila rin mapasok din sa babuyan. At sabi ko nga, problema. At yun nga nagpapahanap sa akin ng bahay at nagtatago rin yan. At sabi, sinda pa nagsabi sa amin na may atraso daw sinda doon sa tinira nila, may bahay sila at nakadisgrasya daw yung asawa niya. Sabi ko paalis naman din kami. Di tayo na magsabi doon na tayo na rin yung pwede pumasok. At tayo na rin namin gawa ng inaalis na rin kami at gawa ng sauler nga ni. Sweldo nga namin na hindi naman binigay sa amin ang sweldo. Ako nagtrabaho ako doon ng 11 days. Sabi daw ay 500 daw ang sahod ko sa baboy. Ay nagtrabaho ko doon 11 araw. Ay walang sahod. Di ba ako binigyan? Nagtrabaho ako doon, nag-gas cutter ako 5 araw. Yun lang binayaran sa akin kaya ako nakapadala doon 2,000.
At sabi daw ay, ang araw ko doon 500. Ang ginawa nila 400 lang. Tapos sahod ni ama ay Hindi rin wala naibigay. Hindi rin binigay. Yung isang buwan niyang tigtrabawan, wala din. Hindi rin naibigay yun. Magkano po lahat? 7,000. Isang buwan? Oo. Pwede niyo po ihabol yun. Basta lahat, ikwenta ko yung lahat na nasasauri namin. Nasa 18. Kasama yun sa akin. Amo ko. Ayaw. Sabihin, pero ang ebidensya po, ang hustisya po ay kailangan po yan ng ano. Ang hustisya kailangan niya ng ebidensya. So, Matagal na rin ako dito sa lugar na ito sa Gumaos. Mga 20 taon ako dito mahigit. Pero walang nagpunta ko na tao ganyan naman. Droga-droga na ayaw kong droga. At walang mangyayari sa buhay pag ganyan ang haharapin mo yung droga. Ano ba pagay mo sa mga anak mo? Oo. tatay, hanggang ngayon di mo pa nababawi yung 7,000. 7,000 talaga? Oo. Pwede yung kuya na, na, Ikausap na namin doon. Oo. Ayun ang kausapin si ama. hindi, pwede naman natin doon kayo sa barangay mag-usap. I-settle nyo doon. Ay, alam sa akin. Ipa-juice ko na lang. Malaki lang issue. Kaya ayaw namin ng gulo. Kaya, Hinayaan na lang alis namin. na lang kayo. Kaya umalis na lang kami. Ayaw kami ng ganyan at sinda. Wala din kami gaganan at yung isa naman, yung kapatid niya ay pulis ng Paracali. Wala rin kami nangyayari dilo. At anong klase namin ng reklamo. Hindi katotohanan siguro ng may lingkod sila ng bata. Galit daw ng mga tao dahil sa ugali daw niya. Lahat dyan, marami nagpasok daw dyan ay sa ugali daw ni madam ay wala daw nagtatagal. Pati nga yung kumparihin ni ama. Para mura daw nag-alis daw. Para mura daw ni madam. So, lahat po pala ay... Alam mo lang yung mabait na ang yun. Pero ang ugali no. Doon kung inalaman yung ugali no, yung pagkagalit ng dami sa motor niya. Eh kasalanan naman niya, wala namang langis. Sinabihan na siya. Pati nga yung ano doon, yung ano nang ginagamit doon sa babuyan ay wala rin langis. Kung di ko tiningnan yun, walang langis talaga. Sabi ko, madam, magbili ka po langis. Ay, hindi rin nagbili. Ay, sabi ko, bahala ka, madam. Pag ito nagsabog ito, hindi namin kasalanan. Baka ikadalawang araw nagbiling langis. Maliit lang, binili. Sabi ko, dapat 1 litro yun. Hindi naman yung kakasya. Kalit-liit ang binili. Kaya umabot sa punto na sumabog yung makina at nasira. Gasolina. Kaya siyama na nagbibili. Sinisingil ko si madam dahil nagbalik kami. Punta kami ng Paracali, nagbalik kami ng 4 na daan. Ay sabi namin, kay madam, mabalik po kami. Tapos naging ako sa kanyang gasolina. Sabi ko, madam, gagamitin niyo sa babuyan, wala pong gasolina. Sabi na, ahulin ako ng bukas. Ay tanghali na siya nag-ahon. Ay nagbili muna kami ng gasolina ni ama. Sabi niya, ama, isingilin mo lang si madam bukas pag nagpunta dito. O yun nga, sisingil ko si madam. Sabi ko, madam, si 200 po na binili namin gasolina. At sabi mo kaya po, maaga ka mapon Nabunuhan muna ni tatay. Tigabunan mo ni ama. Sabi na, bahala siya. Basta nakalista yun doon. Bahala siya. Kasalanan niya nagbili siya ng gasolina. Sabi niya. Basta daw nakalista daw yung binali daw ni ama. Dapat kayo nanonood sa ganyan kalagayan namin. Huwag kayo maniwala sa mga sinasabi nila. At tagal na rin kami ganito ay ganyan din. Nagtatrabaho ko para yun sa pamilya ko. Kahit na kusiraan nila, okay lang. Oo. Ihangad ko na lang sa Diyos na sana maganda rin ang panghanap buhay nila katulad din sa amin. At wala man kami ginagawa ng maraot. Naghanap buhay kami, buhay ako para sa pamilya ko. Kung yan sinasabi sa droga, hindi ako nagdodroga. At may sakit na nga ko, yung pangkunan ko magdroga. Di, paano na mga anak ko kung matuluyan ako? So, ayun po at narinig natin yung side po ni Tatay Mario, mga kalangga. So, kayo na po ang mag-comment, no, and
Syempre hindi naman po, sabi ko nga, hindi naman mapuputol yung mga pagtulong ko pagdadala dito. Syempre, 'di ba? May Pero- problema kung kami dalawa lang. Dito po sa mga bata talaga yung pinaka-sentro ko po. Nung una pa man, namatay nga po yung isa si Bianca. Pinaka-bunso po. Ngayon ang bunso na po ay ito na si Rowel. So, ayun mga kalangga at kuya. Salamat sa pag-imbita sa akin dito. Sabi sa akin kung saan yung lugar. At nga nalaman natin yung Dito lang kami. Pagka kami nag-alis dito, doon na din kami sa bahay. Lilipat na rin kami. lalo po dun sa mga gamit. Pero kung nandito naman yung trabaho ninyo, di ko naman kayo pipilitin na lumipat kayo doon. Siguro kapag nakabili ako, kasi ang plano ko nga doon, bakuran yun, tapos bumili ako ng Jetmatic, yung pag-usapan nga para meron tubig. Hindi, kapag okay na doon ang lahat, kasi hindi pa naman nga po tapos yung mga kalangga, pero pang medyo kulang, ay kulang pa, lalo semento, no? Para ma-flooring. Yung tinatutuan mo. So, di ko naman kayo pipersahin po na mag-ano kayo doon. Pag nakuha na yun, doon na kami matira. Tapos pag-araw, nandito kami sa trabaho, paggabi doon. Pero uwi din kami doon. Pansin ko dito, lalo magkakasakit lalo ang mga bata dito. Kunta mo yung open na open lalo maulan. Yan. Yan po mga kalangga. Kahit pa paano doon, merong plywood. Kaso may mga kulang pa rin po talaga mga kalangga. Katulad ng flooring sa may balkonahe. Hindi pa po yun na po flooring. Tapos may parang may kulang pa po doon basta mga kalangga. So i-discuss po natin yun sa next vlog. So Tatay Mario, ayan, mag-ingat ka po kayo palagi. Siyempre yung mga bata. Anong kinain niyo po ngayon? Yun, Tatay Mario, anong huling message mo sa mga nanonood po sa atin? Sa mga Maraming po salamat po. At sa mga comment ng iba, ay huwag kayo maniwala. Tapos ay sa akin naman, ay yung kinuha nila sa amin na kami nagdudruga. Hindi namin yan na kukuha namin sa pagdudruga na yan. Kung sa droga na lang, ibili na lang namin sa pamilya namin. Po, isa pa rin yun sa ganyan droga. Kung mahuli naman panitan ako kahit di ko ginagawa, ay kawawa naman yung mga anak ko. Kasi nga nagsabi dito, yung mga kumparehin ko ay grabe naman daw yung nagsasalita na yun ay baguhan pa ng sinda dito ay naninira na kagad. Dali na dali tayo ka, dali. Baguhan lang yung nakatira dito yun. Mali! So ayun po mga kalangga at maraming salamat po sa inyong panonood ngayon dito. Kuya, maraming salamat sa pagbigay ng komento patungkol po dito. No, kasi may mga naniniwala at may maraming hindi rin talagang makapaniwala. Kaya ginawa ko ito na hanapin po sila at marinig din po yung sentimento po nila. Kasi karapatan din po nila na makapag ipaalam yung side po nila, no, para hindi rin po tayo nagiging bias. So ayun po mga kalangga, maraming po salamat sa inyo po lahat, sa inyo patuloy po suporta. Ayan. So yun mga kalangga, at bisita na natin sila Tatay Mario. At kayo na po ang musika dito mga kalangga. Kaya nga po sabi ko sa una ng video ito, tapusin natin maigi, unawain natin maigi kung ano yung mga malalaman natin. At yun na nga, no, ay meron din tayo nakausap na dumating, dati rin daw pala nagtatrabaho doon, at ganun din yung naging issue. Ganun pa man mga kalangga, tayo na po ang musga. So lakasan lang talaga ng loob to, lalo at mag-isa tayo. And wag na wag po kayo mag-skip ng ads. Masaya ko na nakita ko ulit yung mga bata. Yan po yung bundok. So pagtulong yung gagawin natin para sa mga bata, mga kalangga, at syempre dun sa bahay pinagawa natin, ayusin natin. Kaya sa mga gusto po, humihingi na po ako sa inyo ng saklolo, kasi hindi ko pa po talaga kaya na gawin ito ng mag-isa. Kaya sana po sa may mga mabubuting puso na handa pong tumulong, dahil sa charity naman po ito,
mapupunta, pwede niyo po kayong message sa aking Facebook account, Videos Game Espanyol. And nandiyan naman po sa unang video yung Facebook ko at yung Gcash ko. Para po yan sa mga kababayan natin, para po sa mga bata na anak ni Tatay Mario. Mga kalangga, kailangan ko po na yung suporta sa mga nanonood at yung subscribers natin. Maraming po salamat sa inyo po lahat. Hingal na ako. God bless po sa ating lahat.